Hello, kumusta ka na? Kumusta na ang steps 1, 2, and 3? Na-master mo na ba ang breathe in and breathe out exercise? Ang mindfulness o paglingap na kaisipan? Ang step 2? Ang focusing o pagtutok? Hey guys, kung hindi pa, pakibalikan mo muna ang mga ito. Huwag magmadali. Hinay-hinay lang. Okay? After ng 3 steps, I am sure madali ka nang makakapasok sa mga susunod na meditations. Kayang-kaya mo nang idisiplina ang sarili sa loob ng malalimang meditation at panloob na katahimikan. Kayang-kaya mo nang harapin ang mga images na dadaan sa loob ng meditation na di ka masyadong madedistract. Kayang-kaya mo nang pumasok sa malalimang pagdarasal o pananalangin. Ito ang unang meditation na gagawin mo pagkatapos ng 3 steps na iyong natutunan. Ready ka na ba? Ito ay simpleng meditation na kung saan haharapin mo ang iyong kahinaan at kalakasan, ang nakaraan, masaklap man o magandang karanasan, ay magiging isang pasasalamat sa Diyos at magsisilbing pagpapala ng iyong buhay ngayon. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Kumuha ka ng upuan. Humanap ng magandang pwesto kung saan ka magiging komportable. Umupo ng maayos at diretsyo. Ilapat ang mga kamay sa harapan na ang mga palad ay nakabukas paharap sa itaas. Mga paa ay nakalapat sa floor o sahig. Ito ang tamang posisyon. Okay na? Ready ka na ba? Bibilang ako ng 5 pababa. 5, 4, 3, 2, 1. Simulan na natin. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Isantabi mo muna ang mga alalahanin ng isip sa oras na ito. Mga gawain o trabaho. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Isantabi mo muna ang mga tao at pangyayari. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Isantabi muna ang mga tensyon o ano pa mang gumugulo sa isip mo sa sandaling ito. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Sabihin mo sa sarili, relax. Relax. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Be conscious sa iyong breathing o paghinga. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
Breathe in and breathe out. Sa pagkakataong ito, ipikit mo ang iyong mga mata at damahin ang hangin sa paligid. Pansinin ang katahimikan sa loob ng iyong sarili. Ituloy mo ang breathe in and breathe out hanggang maging payapa ang iyong kalooban. Makinig mabuti at sundin ang mga sasabihin ko. Damahin ang hangin sa dulo ng iyong mga daliri o fingers. Ang hangin sa pagitan nito at sa iyong palad. Damahin ang kabuuan, kalakasan at katibayan ng iyong palad. Isipin ang iyong mga kamay at ang mga kamay na iyong nakilala sa iyong buhay. Ang mga kamay ng iyong ama, ina, lolo, lola, kapatid, kaibigan, at iba pa. Alalahanin mo ang pinakamatandang kamay na dumantay sa iyo. Isipin din ang kamay ng isang bagong silang na sanggol, ng iyong kapatid, ng iyong pamangkin o anak. Ang kamangha-manghang kagandahan, ang pagiging perpekto ng kamay ng isang bata. Minsan, naging ganito rin ang iyong mga kamay. Isipin mo ang lahat ng nagawa ng iyong mga kamay simula pa noon. Halos lahat ng iyong natutunan ay nalaman mo sa pamamagitan ng mga ito. Ang paggulong, ang paggapang, paglakad at pagbalanse ng iyong sarili. Ang matutunang humawak ng isang bagay sa unang pagkakataon. Ang pakainin ang iyong sarili. Ang hugasan, paliguan, at damitan. Dati-rati, pinakamalaki mo ng tagumpay ang matali ang sintas ng iyong sapatos at ang pangangalaga ng iyong sarili. Isipin mo rin kung gaano karami na ang iyong natutunan sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Maraming bagay kung saan ikaw ay naging dalubhasa. Natatandaan mo pa ba ang araw ng una mong isulat ang iyong pangalan? Ang ating mga kamay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Madalas, ito ang iyong iniaabot upang tumulong sa iba.
Alalahanin mo ang lahat ng klase ng gawaing iyong nagawa sa pamamagitan nito. Ang kapaguran, ang kirot na naranasan, gaano pa ang sakit, galit at karahasan na naipamalas, at gaanong pagkalinga at pagmamahal ang naibigay na nito. Madalas ito'y pinagdadaog sa panalangin. Kapwa simbolo ng kahinaan at kalakasan. Ang ating mga magulang ay ginabayan ng isang dakilang simbolo ng wika ng ating mga kamay. Ang tanda ng krus. Ang pakikiramay. Ang kaway ng kamay na nagsasabing, "Kumusta ka na?" o "Paalam." Merong hiwaga na ating natutuklasan sa mga kamay ng isang babae o lalaki na ating minamahal. Mayroong kamay ng isang manggagamot, nurse, driver, teacher, pari, kaibigan na hindi mo malilimutan. Ngayon, dahan-dahan mong itaas ang iyong kanang kamay at banayad mo itong ilagay sa dibdib malapit sa iyong puso. Idiin ito hanggang sa mararamdaman mo ang pintig ng iyong puso. Ang tibok na siyang pinakamahiwaga sa lahat ng tunog, mayroon ang tao. Ang tibok ng puso ng isang tao ay ritmo o rhythm na natutunan mula sa sinapupunan ng sariling tibok ng puso ng isang ina. Idiin mo pa ng ilang sandali. Damahin ang init sa pagitan ng iyong kamay at puso. At sabihin ng tahimik, "Mahal ko ang aking sarili. Mahal ko ang aking sarili. Mahal ko ang aking sarili." Ngayon, dahan-dahan mong ibaba ang iyong mga kamay sa iyong kandungan o salap na animoy dinadala ang iyong puso. Ang pag-aabot ng iyong kamay sa iba ay pag-aabot din ng iyong puso. Isipin mo ang lahat ng mga kamay na nag-iiwan ng marka sa iyo. Ang mga tatak ng kamay na may marka rin sa puso na hindi kailanman mabubura. Ang mga kamay ay may sariling gunita. Alalahanin mo ang lahat ng lugar at taong nakaranas ng iyong tatak ng kamay. At lahat ng tao na nagtataglay ng tatak sa iyong puso. Hindi ito maglalaho kailanman. Ngayon, habang ikaw ay nakapikit, iabot mo ang iyong kamay sa tao na lalabas sa iyong isip sa sandaling ito. Damahing mabuti ang kanyang mga kamay
Hawakan at hayaan niyong mag-usap ang inyong mga kamay. Subukang ipadama ang pasasalamat sa puso sa kamay na hawak mo. Ipadama mo ang nararamdaman ng iyong loob. Damahin mo rin at namnamin ang biyaya ng sandaling ito. Tanggapin mo rin ang pagpapatawad at pagmamahal mula sa puso ng tao na ito habang hawak ang kanyang kamay. Pagkatapos, dahan-dahan mong ibalik ang iyong kamay sa iyong kandungan. Maaring may emosyon pa na nakalakip dito. Maglalaho ang pisikal na damdamin, subalit mananatili ang init ng espiritu na nakatatak na sa iyong mga kamay. Be conscious sa iyong breathing o paghinga. Breathe in, breathe out. 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 Malapit nang matapos ang oras. Bibilang ako ng 1 hanggang 3. 1, 2, 3. Dahan-dahan, idilat ang mga mata. So, kumusta ang pakiramdam? Kaninong kamay yon? Maaring pag-aari ito ng malapit sa puso mo o ng kahit sino. Maaring kamay ito ni Kristo. At kaninong kamay pa ang kanyang hahawakan at gagamitin para maging kamay sa iba? Walang iba kundi ang iyong mga kamay. Nawa ang iyong mga kamay ay maging kamay ng ating Panginoong Hesus na magbibigay ng malasakit at tulong, pagmamahal, lalo na sa panahong ito. Pwede naman itong ulitin at least once a day, 1 beses araw-araw, kahit anong oras na komportable ka, sa umaga o sa hapon. I hope nakatulong ang meditation na ito sa iyo, ang pagninilay sa ating mga kamay. Napakaganda, di ba? Kaya huwag mo namang kalimutang i-like, i-subscribe ito para ma-inform ka pa sa mga susunod pang mga meditations. Paki-share mo na rin para makatulong ka rin sa iba. Kung may mga tanong ka o mungkahi, mga suggestions, pakilagay na lang sa comment box. Hanggang sa muli! Ito po si Sister Paula ng Redemptorist Teen Nuns, nananalangin sa inyong lahat.
God bless.